Now let's get back to our story on the government's efforts against fake news. We have on the line NBI Director Jaime Santiago to talk to us more about that. Magandang umaga po sa inyo, Director. Hi, good morning ma'am at sa mga nakikinig sa atin. Director, ito po nga story po natin that you're requesting for the Interpol's help to go after the 20 vloggers that you've drawn up. Am I getting that correct, that that there is that possibility that the Interpol may be tapped? Yes po, yung mga vloggers po na nasa abroad, yun po ay maaaring humingi kami ng tulong pagka nakapag-file na po kami ng kaso dito. Ganun po yun. Okay. Ito pong listahan po ninyo, you cited that you have a list of 20 plus vloggers for disinformation campaigns. How did you come up with this list at sino-sino po ang kasama dyan? Ay, hindi ko po masasabi kung sino-sino, no? But then, sinasabi ko noon pa na nagmo-monitor kami. But this time, masyado na pong laganap, nakaka-alarma na po para sa ating mamamayan at lahat. Kaya we take serious steps. As a matter of fact, last week lang, nagpag-meeting na kami sa DICT, sa NTC, kung paano kami makakapagtulungan na masawata natin itong mga ganitong bagay. Maaari po bang malaman yung nature ng disinformation na nakikita nyo, nababasa po ninyo that you are tracking as false information online? Katulad po yung isang creator na hinuli namin sa Cebu. Yun pong post ng isang radio station, TV station, ay binago niya. Inalter niya at kung ano-ano sinabi at pinapalabas niya that the president gusto ma-legalize ang droga dito sa ating bayan. Hindi po tama yun. Talagang kitang-kitang false news po yun. At nung hulihin namin, hinarap namin siya sa media at umamin naman siya na kumikita siya sa pagda-vlog niya na gano'n at humihingi ng tawad, hindi niya na raw uulitin at kinakailangan niya lang daw ng pera. Yun po, gano'n po yun. Parang News 5 po yata yung pinapatungkulan nyo. If I'm getting that correct, sa aming istasyon yun. Tama naman po kayo, no? That our station did not broadcast that. So that in itself is disinformation. But how about the other cases? Are you talking about yung mga parang altered photos po mainly dito? Pag sinabi po nating disinformation, yung mga, kasi marami po tayo nakikita rin ng mga memes na iba yung nagsabi, tapos iba yung quote na nakadikit. Yun po ba ay kasama? Yes po. Yes po. For example, papakita yung litrato mo, pero tapos iba yung sinasabi, hindi mo naman sinabi yun. Yung mga ganun po, yan po ay binabantayan namin maigi at nakapile po sa amin yan. Meron na po kaming compilation ng kanilang press releases. Mag-case build up kami ngayon at maaari supinahan namin muna sila or i-file na namin agad ang case sa DOJ para maimbestigahan sila. Ganun po. Director, ito po ba ay related sa mga recent events po natin? Alam natin now with the arrest of the former president in the ICC na mas dumami pa, no, yung ganyang kumakalat na maling impormasyon online. I mean, are you leaning towards that angle of capturing false information during this period of time? Or parang are you casting the net wide? Yes, opo, net-wide po yan. Hindi lamang po yung present na yung dahil sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Lahat po ng anggulo, lahat po ng hindi misinformation ay iniimbestigahan po namin yun. Dahil ang mamamayan natin nalilito na. Ganun po yun. Meron po ba kayo nakikitang pattern or central figure here na nagpapalaganap ng disinformation? Because you also mentioned that there may be somebody responsible for propagating this. Yes, opo. We're looking into that. Parang merong nagkukumpat sa kanila, may nagsasabi, may nagpipinance,
tinitignan po namin yung anggulo na yun. Kasi pare-pareho sila ng tema na parang ang pakay lang makapanggulo. Parang ganun po. Kaya tinitignan po natin maigi po yan. Pero hindi po ba napakahirap din na matrace yung mga post online to its original source, to the one who actually created the content, kung yung gumawa ng meme, yung nag-post, pati na rin yung sino nag-uutos. I mean, how do you establish all those links and be able to identify sino po yung talagang nasa likod ng mga yun? Yun po. Yun nga po ang aalamin namin dito sa ginagawa namin pagmomonitor. At masabi ko na po sa inyo, ang Facebook, for example, is very cooperative. Actually nga, meron na kaming napatir daw na ibang post, pero yung particular vlogger na yun, ang dami palang, anong tawag dito, yung apps nila, account, maraming account. Kaya napatir daw namin yung isang account, tira pa rin doon sa kabilang account, at marami siyang account. Kaya salbahe talaga, makikita mo yung malis, yung bad intention sa kanya. Okay. Okay, Director, there are fears that this list that you have may lean towards one group, particularly, for example, the pro-Duterte group that has been summoned before the Tri-Committee in Congress. How do you balance this off? I mean, na hindi maging political persecution ito? Ay, hindi po. Alam niyo po, ma'am, ako bilang former judge, nare-respeto ko po yung ating freedom of speech, freedom of expression. Kakaisa po ninyo ako dyan ng ating mamamayan. Kaya tinitimbang po namin, binabalanse po namin. Maaaring mag-comment ka, yan ang feeling mo, yan ang paniwala mo. Okay lang yan, mag-comment ka. That is freedom of expression, freedom of speech. But then, kung lumalampas ka na sa parameter ng batas, for example, kayo po ma'am, sasabihin nyo na, mali naman yung sinasabi ni Director Santiago. Okay lang po yun, no? Pero, lumampas ka na, yung nilait-lait mo na ako, pinagmumura mo na ako, na pati yung kung ano pa man, pinagsasabi mo na laban sa akin, ay, lampas na po yun. Ganun po yun, ma'am. Nire-respeto ko po ang karapatan ng ating mamamayan sa freedom of speech and freedom of expression. At ang aking mga ahente po ay well-guided sa aking, sa guidance ko na yan. Ganun po. Director, ibig sabihin po yung pagmumura po ay lagpas na doon sa sa parameter ng batas? Hindi po pwede bang magmura? I mean, isn't that also a part of freedom of expression? Yes, freedom of expression. Pero remember, meron tayong unjust vexation. Yung nang-iinis ka na, nang-aasar ka na, yung basta't murahin ka na lang na basta. Although, ito pa rin ang isang binabalanse ko. Kaming mga nasa government position, kaming mga opisyal ng gobyerno, hindi kami dapat maging onion skin. Kaya yung hanggat ang dami naman pong ganun Ang dami namang nagmumura, nanlalait. Sige lang. Hindi kami onion skin. But then, yun lang yung sobra na, ma'am. Ang sinasabi ko, yung labis na po. Yung labis na. Pero hindi po ba yung charges niyan ay dapat manggaling po doon sa minura? O kaya doon sa yes, subject? Tama po. Hindi po galing sa gobyerno? Oo. Yes, tama po yun. So, have their charges been filed by, at your office? Yes, hindi po. Tama po kayo, ma'am. Halimbawa, isang congressman, isang senador, o isang opisyal ng gobyerno, pinagmumura, nilalait, hindi naman kumikibo. Kayaan lang. Dahil hindi nga siya onion skin, wala kaming magagawa doon. Ganun po yun. Opo. Bilang panghuli po, ano po yung binabalak po natin i-file na mga charges dito sa mga vloggers that you may tag for disinformation? Marami po. Unang-una, libel. No? Inciting to sedition, unjust vexation. At titignan din po namin yung anggulo na kumikita sila sa pag-vlog nila na yan, pay earning, nagbabayad ba ng tax. Titignan din po namin yung anggulo na yan. Kaya medyo maanong investigasyon po ito, ma'am. Seryoso po kami at iniingatan po namin
binabalanse po namin sa karapatan ng ating mga mamamayan. When are you expecting, when can we expect rather to see the list of those included on this list? Yung pong investigasyon namin ay meantime ay sa amin po muna. At malalaman nyo, pagka meron na kaming pinaila na kaso o pinatawag dito sa NBI, ay malalaman nyo rin po kung sino-sino sila. Alright, maraming salamat. Thank you so much for your time this morning at sa pagpapaliwanag po. We have NBI Director Jaime Santiago joining us on Morning Matters talking about fake news and the government's fight against it. Salamat po. Salamat.